Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng balita, ang balita ngayon. Title: Dilima at mga madre, kapit bisig na nagrosaryo patungo sa kanilang hantungan. Ang ikatlong impeachment complaint versus VP Sara. Kapansin-pansin ang matinding simbolismo sa pagdating ng grupo ni Leila de Lima sa House of Representatives nitong araw ng Pebrero 9, 2026, kasama ang mga madre, kapwa abogado at relihiyosong individual, habang kapwa nagro-rosaryo at magkahawak kamay. Bitbit ng grupo ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara na isinumiti sa Office of the Secretary General ng Kamara sa Quezon City. Sa mga larawang kumalat sa social media, makikita si de Lima sa gitna ng mga madre, tahimik ngunit determinado, na tila nagpapahiwatig na ang kanilang hakbang ay hindi lamang legal kundi moral at spiritual din. Ayon sa kampo ni de Lima, ang paghahain ng reklamo ay bunga ng patuloy na panawagan ng ilang sektor na papanagutin ang Vice Presidente sa mga isyong kinakaharap nito. Noong mga nagdaang linggo, una at ikalawang impeachment complaint na ang naisumiti laban kay VP Sara. Subalit muli itong sinundan ng panibagong reklamo, sinyales na hindi pa sumusuko ang mga grupong ito. Okay, so may nabasa akong post kanina. Kahit 100 pa ang isampa ninyong impeachment complaint kay VP Sara, talunan pa rin kayo at wala na kayong magagawa. Okay, so last year, 4 na impeachment complaint eh. So, may pang-4 pa ba? Ito, kapansin-pansin ha. Si Romualdez, matagal na tahimik. Nung araw, I don't know, last week, basta may araw, I think Merkules last week. Nung inirefer o itrinansmit na ng House Secretary General yung dalawang impeachment complaint papunta sa Speaker of the House, biglang nag-attend sa plenary si Romualdez. So, ang mga political observers, sabi nila, yan na, nagparamdam na si Romualdez. Kasi, nagsimula na ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. So, ako personal opinion ko lang ito, nakikita ko, hindi pa nawawala kay Romualdez yung hangarin niyang kakandidatong presidente sa 2028. Nandyan pa rin. Kaya sinusubukan niya o nila na tanggalin si VP Sara through impeachment. Kasi pag natanggal nila si VP Sara, mas madali na ang kanilang daan papunta sa Malacanang. So, inaasahan na natin na papasa at papasa ang impeachment complaint. Yung tatlo na yan, kahit pagsama-samay na nila, papasa at papasa yan sa Committee on Justice. Ang tanong ngayon, papasa ba yan sa plenary? Ito, dalawang magkahiwalay na unang video na napanood ko kanina umaga lang, Deputy House Majority Floor Leader, Congressman Lawrence Defensor. Nabigla ako doon sa kanyang pahayag na malabo, alanganin. Sabi niya sa interview niya kay Elvin El Chico ng DZMM ata yun. Alanganin yung
impeachment complaint ni VP Sara na makakuha ng 1/3 na signature ng mga kongresista para maiakyat ito sa Senado. So nabigla ko, anong dahilan? Bakit nagsabi siyang alanganin? Ito, connecting the dots, may post si Attorney Trixie Angeles na sagap nila sa kanilang mga sources na mayroong ginawang internal survey itong Palacio ba o Marcos administration o itong grupo ba ni Romualdez, yung mga anti-Sara. Internal survey, tinignan nila kung gaano talaga kalakas si VP Sara. Gusto nilang makita gaano rin kalakas si PBBM at ano ba ang pulso ng taong bayan sa impeachment. Gusto ba nilang ma-impeach si VP Sara o hindi? Ayan. At yung resulta, according to Attorney Trixie Angeles, napakataas yung ratings ni VP Sara. It's higher than expected. Tapos, of course, mababa si PBBM. Kaya, according to Attorney Trixie, nag-panic mode na sila. At yung resulta ng internal survey na ito, nag-leak. Alam na ng ibang kongresista, kaya ang mga kongresista na nakakaalam, I'm sure, tuloy-tuloy na yan na-leak, alanganin ng mag-endorse o pumirma sa impeachment ni VP Sara pagdating doon sa plenary. Oh. So, tanong, ano? Congresswoman De Lima, dagdagan nyo pa? Sino pa? Congressman Percy Sendanya, Makabayan Black, Trillanes, sige, gawin yung pang-4, pang-5, pang-10, no problem. Dahil ang taong bayan nagmamasid, hindi nyo na ngayon maloko ang taong bayan. Doris Bigornia, anong sabi niya? Nakakapagtaka. Sa dami ng kasong isinasampa kay VP Sara, napakalakas pa rin niya, napaka-popular pa rin niya. Bakit? Ano ba ang dahilan? Ang dahilan po, gising na gising ang taong bayan dahil sa social media. Hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako